Orly Gutesa kaya pala pilit na pinapalutang dahil gustong ipatumba. Naku po. Sino kaya ang may gustong ano? Sino kaya yung mga tao na gustong patahimikin itong si Orly Gutesa? Ayan po yung aalamin natin at ipapakita natin sa inyo, mga banateros, mga kabiyaya. So syempre, paki-like and share muna tong video na to at paki-share sa mga social media platform nyo para mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan. So eto nga no, mainit-init na talakayan yung mapatungkol dito kay Orly Gutesa na isang natatanging witness laban kay Martin Romualdez at Saldico dahil ito po ay hindi po kontraktor at hindi din po isang congressman. Sa madaling salita, hindi talaga siya involved sa mga nakawan na to, pero siya nga ang itinuring na witness na talagang matatawag mo na talagang walang katakot-takot dahil sobrang nalaki po ng mga binanggit at itinuro niya mga pangalan mapatungkol sa nakawan ng pera sa flood control scam. Didigay ako So ngayon nga, pilit ho nilang pinapalutang etong si Orly Gutesa. Dahil hindi natin, yun nga, ito nga ang papakita ko sa inyo, di umano ay gustong ipatumba. Kaya pilit nilang hinahanap ngayon si Orly Gutesa para patahimikin na. Dahil talagang natakot ho yung mga itinuro ni Orly Gutesa dahil siya mismo talaga kasi ang nakita at meron pang ibang mga Marines na maaaring lumabas para ituro at kung patotohanan yung mga sinabi ni Orly Gutesa. At etong malupit yan. Eto malupit. Meron daw isang Marine na gagamitin laban naman kay Orly Gutesa. Ayun yung masaklap dyan. No? Ayun yung masaklap dyan na may gagamitin na isang Marine. Hindi ko alam kung retired ba or nagsiservisyo pa. Ay gagamitin at di umano ay binayaran ng ilang milyon para idiin naman si Orly Gutesa na at palabasin na sinungaling ito. Ang lupit. Ang lupit ng strategy nyo. So wala pang naglalabas ng mga vlogger nito, ako pa lang. Bahala na, pero yan ang nakalap nating balita na sa mga susunod na araw at may posibilidad din naman na mangyari yun dahil sa nakikita natin ngayon pag pinagdugtong-dugtong po natin lahat ng mga balita, lahat ng mga mapatungkol dito kay Orly Gutesa ay talagang pinag-iinitan na siya dahil talagang alam mo yun, hindi naman to ipapahanap hindi to papahanap to ng mga tao na sinagasaan ni Orly Gutesa kung hindi totoo ang kanyang mga sinabi. Dahil nga totoo ang sinabi nito at mas lalo silang nadidiin sa inilabas na mga at ilalabas pa ng mga ebidensya ni Orly Gutesa, pinapahanap nga nila ito at gusto nilang patayin. Yun yung masaklap dyan. Grabe, no? Ang tindi ngayon, no? Pag hindi ka nila mo control, papatayin ka na lang Pag hindi ka mahawakan sa leg, papatayin ka na lang Ang ina, grabe yung nangyayaring ngayon sa bansa natin, no? Wala, demonyo yung mga nakaupo Demonyo Demonyo ang mga nakaupo. Kaya itong mga tawag dito, yung mga hindi nila mapasunod, ang gagawin, ipapatumba na lang. So dito may video dito na papanoorin po natin. Dito nga, fake news para madiscredit si Gutesa. So pakinggan natin itong panayam ni Senador Marcoleta kasi nga pinapalabas nga ho ito ng ilang mga vlogger, ng mga bayarang vlogger na etong si Gutesa ay fake news or sinungaling daw. Tanginang yan, nagsalita si Gutesa doon at naka-oath siya
Tapos yung notaryo, yun yung ibabato nyo sa kanya. O ito, panoorin mo natin. Jen, Opo. ito yung pinakahuling ginagawa nila para i-discredit nila si Gutesa. Opo. Okay. Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Nako. Sinirculate ito across sa social media. Ito Viral yung yan. nakalagay na post na kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Aha. Isip-isipin mo yan, Jen. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake Mamaya, may sasabihin ako dito. against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ito, Alam nyo tong post na to? Yan ang content ng lahat ng mga vlogger ni Martin Romualdez ngayon. Oh! Content lahat yan. Na di umano ay binayaran daw si Orly Gutesa ni Mike Defensor at ni Senador Marcoleta. Content nila to ngayon. Ngayon, ito ang pinakamalupit dyan. Alam naman natin na nagbabayad. Alam naman natin na nagbabayad ang mga kalaban ni Orly Gutesa sa mga page, sa mga vlogger ngayon. Kaya ngayon, dinidikdik nila si Orly Gutesa at gusto nilang palabasin kung nasan na nga ba si Orly Gutesa. Ngayon, ito yung fake news kasi dyan na nangyayari. Etong Senate hearing, kagaya ng sinabi ni Senator Marcoleta sa interview niya sa isang radio station, etong si Orly Gutesa, hindi naman iniimbitahan sa Senado. So paano nga naman pupunta si Orly Gutesa? 'Di ba? Paano pupunta si Orly Gutesa ay hindi naman siya iniimbitahan sa Senado. Ngayon, una-una, biruin mo, sandamakmak ang mga tanga. Wala naman naganap na Senate hearing. 'Di ba? Wala namang naganap na Senate hearing ng Blue Ribbon. 'Di ba na-stop ng magdadalawang linggo na nga ata? Sino magpapatawag kay Orly Gutesa? Malamang hindi talaga lalabas to. Magbubuyang-yang siya dyan sa kalsada. Paano pag pinaratrat siya dyan? Gigil na gigil sa kanya yung mga taong sinagasaan niya. Diba? Ba naman utak to? Ito, pinagpapiestahan to ng mga tanso, Pinklawan, Dilawan, vlogger. Ano daw to? Binayaran daw. Puta na sa isang post mag-ano ka, tawag dito, magdidepende ka. Papaniwalaan mo na totoo yan. Hindi nga natin kilala kung kanino gamit na page yan eh. nakuha na namin kung sino yung gumawa nito eh. Yung page po mismo. Yung Opo. page na ito, ang ginagamit niya dyan ay mga troll farms Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Ganun po. May Vietnamese accounts, karamihan May mga Indian pa nga eh. May mga tiga Thailand. Pati di ba nung nakaraan pinakita ko sa inyo, walang niya eh. Yung mga account na yun, iisa lang yung iisa lang yung tawag dito, iisa lang yung araw at taon kung kailan sila ginawa. Ang galing. Kung halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts. Para kunwari, maraming sumusuporta. Maraming nag-suporta at kumukomment. Oo. Meron. Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Yan. Kung makikita mo doon sa bandang ibaba, right Opo, side, opo. nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol, yes po. So parang ginamit pa yung logo nung TV Patrol. Station, opo. isang TV station para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang Tanga lang pakay. maniniwala dyan. Opo. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan ho lumilitaw dyan. O isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, ha? Opo. Kasi kung punta tayo sa pangalawang slide dyan. Yan. Yan. May requirements ang Meta kasi dyan, o yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads,
kailangan meron kang makikitang meron silang mobile number, no? Yes po. Para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Naku po. Ayan, oh. Kaya nyari ka ngayon. Oo. Okay. So isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So makikita mo dyan yung email nila. Ayan o. Hello at cdgminds.com. Ang ano kasi, yung ginagamit Tiga-Pasig nila pa. ay CDG. Ang advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ayan makikita mo, no? Aha. So yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon. Bantay ka dito. Ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Opo. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. So, kung nakikinig si Luis Orbon dyan, Kung totoong tao ba yan? nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Ano ba? Patay. Kilala niyo ba? Tanga na, sino kaya to? Sino to? Siyempre, type natin. Oo, anong pangalan? Na-curious ako dun Curious ako, oo. Ano ulit? Ano pa? Luis? Oo, Luis? Luis. Orbon? Yan, Luis Orbon. Ba. Ito, may nakita ako dito. May nakita ako, Luis Orbon. Paktay na, kilala ko din to. Guys. Oo. Putang ina. Oo. Kilala ko to, si Luis Orbon. Ilabas natin. Mas maganda, paunahin natin si Senator Marcoleta. Siyempre, baka magkakaso pa tayo dito. Pero kilala ko to, guys. Tanginang yan. Alam na. PM is Daki kung gusto niyo malaman. Masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila. Halatang halata. Akala ba nila? Alam mo, Luis Orbon. Dito ka nagkamali, Luis Orbon. Diyan ka nagkamali. Siguro, maaring na-underestimate mo ko na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Waktay ka ngayon. Maghintay ka lang. Waktay ka. Kasi akala nyo, hindi kayo marunong sa computer, Sen, at saka hindi kayo marunong sa social media, no? Hindi nga ako marunong, pero may pamamaraan naman. Ayan, tama po kayo. Nangyari ka ngayon, di ba? Patay ka dito. Puntahan natin yung ibang slide natin. Yan. Ayan ang itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages. Patay na. Ang mga pages, Kabayan Patrol, dapat alam mo, Balita on the Go, Chiefs of Staff, naku po. Bukyan. Bukod doon, meron pa sila iba. Kaya sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign. Opo. At binuboost nila, binabayaran nila laban kay Orly Gutesa. Ayan, makikita nyo isa-isa yan, ano? Yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, nakikita mo. Lupit. Ang pangalawa, dapat alam mo. Sabi niya. Ayan, no? Ayan, dapat makikita alam nyo mo, yung kanilang post. Ayan, no? Yung pangatlo, Balita on the Go. Ayan. Opo. Yung pang-apat, Chiefs of Staff. Chiefs of Staff. So ito ay puro fake news campaign. Okay. Anong pakay ng mga taong bakit sila gagawa ng ganito? Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. So lahat ng kaparaanan gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Ang mga taong ito ay ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Siyempre po, kumikita sila dyan doon sa mga taong napagtatakpan ng kanilang paglilihis. Yung kanilang agenda, At para iligaw ang ating mga kababayan na maaring maisip nga nila na, ganun pala yun, ganito pala yun. Kaya natin dinidiscuss dyan para malaman ng taong bayan na ito ay puro fake news na ginagawa nila para magtakip,
para isalba, para proteksyonan Oo. ang mga nasa likod ng mga iniimbestigahan natin. At kung Ngayon, ito yan eh. Alam nyo, ito, usong-uso talaga to. Ilang beses na ho nating sinabi ito at tinalakay din sa vlog natin. Na katulad na lang yan, nauso nga yung pagbili ng subscriber para tumaas ang channel. Nauso din po yung pagbili ng mga followers para para tumaas yung following mo sa page mo. Ang katinang lalamunan ko. Ngayon, eto. Ang ginagawa ngayon, hindi na ganon, hindi na sa following, hindi na sa subscribe. Ang ginagawa is, nakikita nyo yung ipinapanood ko sa inyo nung nakaraan na yung mga dummy account na nagre-react. Hindi ko sinasabing sa Malacanang galing yan, ha? Yung mga dummy account na nagre-react sa post ni Marcos Jr. sa kanyang Facebook page, kung i-check nyo, iisa lang yung gawa, iisa lang yung araw, pati taon kung kailan sila ginawa. Tapos, mga tiga-ibang bansa, may mga tiga-Thailand, Indonesia, may mga Jakarta, may, alam mo yun, may mga tiga-India pa. So doon, nakakatakataka na yun. Ngayon, ayan yung ginagamit na propaganda ng mga anti-Duterte para palaganapin yung fake news. Kagaya nitong kay Orly Gutesa na di umano ay binayaran daw ni Mike Defensor at ni Senator Marcoleta itong si Orly Gutesa para lang daw idiin si Martin Romualdez at si Saldico. So ngayon, nauuso ho talaga to. Kasi ito lang isipin nyo maigi to napaka basic ko lang napaka basic lang ako magsalita dito. Trilyon ng hinahanap nating pera ngayon. Bilyong-bilyon ng hinahanap nating pera ngayon na nais sana nating may soli. Dahil pera ng taong bayan yan. Gasino lang ponduhan nila to ng 5 milyon. Sabihin na natin, pinakasagad na. Gasino na gastusan nila ng 1 bilyon ang sa loob ng 1 taon. Etong mga page, etong mga vlogger na nagpapakalat ng fake news. Bariya na lang sa kanila ngayon yan. Utang na trilyon ang nawawalang pera sa kaban natin ngayon. 'Di ba? So bariya na lang yung 1 bilyon na para ibayad dito sa mga page na nagpapakalat ng issue. Papakalat ng balita ng mga fake news. Lalong-lalo na dito kay Orly Gutesa. Ako, wala akong tinutukoy dito na kung sino yung nagbabayad. Pero ako, dati, may inilabas po ako dyan sa YouTube channel ko na isang vlogger na at may mga conversation, may audio record na talagang inaamin niya na binabayaran siya noon ni Martin Romualdez. Binabayaran siya noon ni Martin Romualdez para lang daw puriin si Martin Romualdez sa social media. Wala naman nasabi doon na para banatan netong si Marcoleta Rosino. Pero doon nga sa video na inilabas ko dito sa channel natin, talagang binabayaran daw siya. O, kilala niyo yung vlogger na yun, hindi ko na lang may mention kasi may baka mamaya diba, makilala niyo pa kung sino yun. Pero kalbo yun na sumusubo ng burat. Ay, sorry. Yun, sorry. Sorry, nadulas ako. So, siya yung vlogger na yon. So, ngayon, kung nagbabayad nga sila sa mga vlogger na minsan sa YouTube lang sa YouTube lang sumisentro, di hamak na magbabayad din sila sa Facebook and TikTok. Di hamak na mas maraming mga nanonood sa Facebook kaysa sa YouTube. Gasino na lang sa kanila ngayon yan. Bariyan na lang ho yan sa kanila. Basic na lang ho sa kanila ngayon yan. Kahit paglaanan nila ng 500 million yan, ng kalahating bilyon, bariya na lang sa kanila ngayon yan. Yan ang sinisigurado ko. Sobrang bariya na lang sa kanila, sobrang basic na lang ho sa kanila dahil trilyon ang nanakaw nila sa kaban ng bayan.
nanonood ba yun? Nabasa man ito ni Gutesa, baka humina ang loob yun, ho. Oo. Kasi puro, nasaan si Gutesa, nasaan si Orly. Pare-parehas yan, ho. Ibang uri ng ads. Puntahan natin yung isa pang slide direct. Ayan, tingnan mo yan. Dami, Iba't ibang uri ng ads na puro paninira, iisang target. Si Marine Sergeant Gutesa at ako. Yan, ay may git na 10 ads yan. Grabe, no? Ito ay Pero yung niload. binabayaran nila, dami. Mula 24. no October 24 hanggang October 29. So talaga palang ano, no? So, Oo. ito pa. Alam mo, ang kanilang ginagasta, bawat araw, Opo. merong range from 500 pesos to 4,000 pesos. Ayun, oo. So gagasta sila. Noong una, medyo nagtitipid eh. Kasi 500 pesos lang. Ngayon, mga cheap naman itong mga ito eh. Manlilin lang ka lang, galingan mo na, di ba? Oo naman, oo. Ngayon, siguro naisip nila, teka, baka kailangan nating pag-ibayuhin. Binuboost So, naman. Hindi, medyo mali doon si Senador Marcoleta. Doon sa bayad, Ang ano ho kasi doon, yung 4,000 pesos, pang boosting po daw yun. Nalaman ko din kasi yung impormasyon na to pang boost po yun. 'Di ba kapag nag-upload tayo ng Facebook, tuloy ng app ng video sa Facebook, sa Facebook page may lalabas po sa ilalim na boosting. So yun po yung binabayaran. Halimbawa, ganito na lang po, pakita ko sa inyo yung sample para makita nyo ng gusto. Halimbawa, pupunta ako sa page ko, mag-upload ako. Halimbawa lang, mag-upload ako eto, next. So, asan na yung boosting? Yan may kita nyo dyan sa baba, yung boost reel. Oo, yan yung boost reel. So, pag pinindot mo yan, yung boost reel na yan, pag pinindot mo yan, is mamimili ka kung ilang libo ang mapupuntahang tao niyan. Yan, Yan, para makita nyo. Pag pinindot nyo yan, may kita nyo kung ilang libong tao ang masisendan ng post na ito. Tapos, may bayad do yun. Kung hindi ako nagkakamali, try nga natin. Wait lang Titignan natin ko yung niya. Tignan natin yung boosting niya. Kung magkano. Hindi ako nagkakamali sa 1,000 atang tao, nagkakahalaga ng nasa 3,000 to 4,000 pesos. Wait lang tingnan natin dito na lang sa post ko para mas maganda. Paano ba yung i-boosting natin dito? Hindi tayo prepare kasi hindi naman tayo naggaganito eto. Oo. Saan na yung Wait lang Hindi ko makita Gagawan ko na lang to ng video. Pero yun nga doon kasi sa pagbubus, nasa 4,000 to 3,000 pesos po yun na pwede nang ma-send sa mga account na siguro mga 2,000 na account sa pag-post mo. So automatic na si Facebook na mismo yung maghahanap na para ikalat yung video mong yun. So hindi na ikaw. So babayaran mo yun. Ayun yung 4,000. Pero ang sahod nitong mga to, kada upload. Sa isang araw, kailangan nilang mag-upload ng 5 or 10. At nagkakahalaga ho yan na nasa 50 to 100k po. Pag pumatok, pag nag-viral po, yung kanilang mga posts, po yan, tawag dito, additional talent fee po yan. Hindi po yan naiba doon sa dating issue sa Congress. Yung mga congressman pag malakas ang banat, pag madiin ang banat sa mga Duterte, additional talent fee ka. Ganon din po yan dyan. Oo. So hindi ko na lang po alam kung magkano ngayon, pero i-check nyo dyan sa mga Facebook nyo. May makita po kayo niyang boosting dyan boost. Boots, tama ba? Boost. O yung boost reel, may kita nyo dyan at may kita nyo rin dyan kung magkano yung presyo para mapaniwalaan nyo ako. So tuloy natin to. Abot hanggang 4,000. Binubus nga sila. Opo. Ang tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Oo. Yes po. Oo. So ang gastos nila
sa loob ng isang buwan, umaabot ng between 20 to 30,000 pesos kasama yung boosting din. So ano ang pakay nila? Manlin lang. Mailigaw ang taong bayan. Wala, nakita ko na. Ito ba? Yan po, no? So 100, ang 100 pesos is nasa 65 or 170 na tao ang pwedeng mag-click doon sa link mo. So kapag ano natin, sabihin natin nga halimbawa 100k. Yan, 100 na tao. Ayan, no? So yung 100k ay nagkakahalaga ng 20,000 pesos. Ayan, nasa baba. Gagawan ko nga to ng video, no? So nagkakahalaga siya ng 20,000. Ayan, no, 20,000 pesos. Ang masesendan po ng link is nasa 14k to 35k na tao. Ba't may palakpak dun? At ang pwedeng makapanood is nasa 900k na tao na nagkakahalaga po ng 20 or 20,000 pesos. So ano na sa kanila yan? Barya na ho sa kanila yan. So sobrang yun, sobrang bariyang-bariya ho sa kanila yung mga banateros, mga kabiyaya. Piruin nyo, 20,000, no? 20,000 pesos, no? Na nagkakahalaga lang ng na 90k na tao na yung masisendan. Ayan, no? 14k to 35k sa halagang 20,000 pesos. So kung yung halimbawa maglaan sila sa pang-boosting na nagkakahalaga ng mga nasa 100k sa isang, halimbawa etong lahat na to ibu-boosting yan. 100k, tangina, barya sa kanila ho yun. Bariyang-barya ho yun. Bariyang-barya sa kanila yun. Tapos sasabihin nila, mga Duterte daw, umuupa daw ng mga ganito. Yung mga daw, umuupa daw na ng ganito. Ngayon, ngayon, baka sabihin nyo na, paano naman nila yung gagawin dyan? Paano kung hindi sila binabayaran kusang loob? Putangin na, sa panahon ngayon, magkukusang loob ka na mag-aaksaya ng post sa mga fake news? Sa hirap ng buhay ngayon? Dito ka na sa sa babayaran ka. Tangina, kung i-check niyo yung mga page nito, 5 hanggang 10 sa isang araw. Minsan sobra pa nga yung post nitong mga to. Biruin niyo yun. Wala nang tao ngayon na mag-aaksaya ng oras niya na hindi siya kikita. Buti sana kung YouTube to, katulad namin mga vlogger, kahit paano kumikita kami sa YouTube. Pag nagbablog kami, walang problema yun kasi business naman ng YouTube. So ganun din naman sa Facebook. Ang masama dito, hindi naman mga monetize tong mga pages na to. At ang masama pa dyan, tangina, gagastos ka ng 20,000 para lang sa isang video, ibus mo. Gago ka ba? Okay, tuloy natin. So ang gastos ay ganun karami para sa ganun patakbuhin yung kanilang mga ads. So kung mga ganun, times 10 kasi mga 10 pala, iba't ibang lugar saan, no? Ibuboost nilang lahat. Mamalak kahit pa paano. So gumagasta sila talaga. So sa uling slide, pakita natin para makita natin. Itong mga slides na to, Jen, makikita mo, pinamonitor ko yan magmula ng January 2025. Opo. Yari kayo, nakamonitor na pala kayo. Napuro papuri sa administrasyon. Pero same page po. Same page. Same page. Yan ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang skandal na ginawa ng flood control. Opo. Bakit ngayon nag-shift sila dun sa paninira? Character assassination na nangyayari. sa investigasyon na ginagamit namin para tukuyin natin, sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito? Opo. Kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Tama. Sinisiraan nyo ang mga taong lumabas para ngayon pagtibayin, tukuyin, makilala kung sino ang mga malalaking tao. Ba't nagsimula kayo ngayon gumawa ng fake news?
October 24 hanggang October 29. Oho. Alam mo kung bakit? Opo, bakit po? Sapagkat merong nagbabanta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee itong Nobyembre. November 14 daw po, Sen. Ang November schedule. nga. November 14 ngayon, tama-tama lang na sirain si Gutesa. Akala nila ngayon. So, kapag pinatawag si Gutesa ngayon, sirang-sira na siya. Akala ngayon ng tao, wala na yan. Discredited na yan. Yun ang kanilang objective. No, yan oo. So, talagang ganyan talaga ang gusto nilang palabasin dito kay Orly Gutesa na maisip ng ibang tao na hindi to nagsasabi ng totoo. Oh. At ang pinaka fake news nga dyan, hindi naman nga pinapatawag ng Senate Blue Ribbon Committee etong si Orly Gutesa. So paano lalabas? At paano lalabas? Eh walang namang hearing. Wala kang timang mag-hearing na mag-isa si Orly Gutesa? Di kasi talaga gusto talaga nilang palabasin to. Mamaya ano ko sa inyo yan. Yung about sa gustong ipatumba si Orly Gutesa. Panoorin pa natin to. Gina natin ng mas dagdag na emphasis. Bagat nabanggit nyo na kanina. Gaano ba ang importansya itong si Gutesa? Bakit mukhang ito ang pinaproject ngayon? Ano, at mukhang talagang seryoso silang i-discredit si Gutesa. Hanggat maaari lang siguro sa susunod na pagdinig, huwag na itong lumutang eh. Kasi hindi na rin matagpuan ngayon at hindi na malaman kung saan nila hahanapin. Diyan mo makikita ang kahalagahan Opo. ng testimony ni Gutesa. Ayun, oho. Kung naalala mo, nung nag-deliver ako ng privilege speech sa plenary, sabi ko, si Orly Gutesa, ang pinaka-credible na witness sa pagdinig na ito. Ang totoo niyan, sabi ko, sa aking palagay, si Gutesa mas credible kaysa sa marami dito sa ating sa Senado. kapulungan. Opo. Senado yun. Opo, napanood ko po yun. At sa aking palagay, si Gutesa ay mas matapang kaysa sa karamihan natin dito sa kapulungan ito. Oho. Kaya ganun na lang ang ginagawa nila. Kung makikita mo, lahat ay nagsisikap. Itong mga taong ito, nagsama-sama sila para sa ganun, i-discredit nila. Oho. Dahil dito sila natakot eh. Sabi ko nga sa'yo, napaka-credible ng kanyang testimony. Opo. Imbes na ipatawag yung mga taong binanggit niya. Tama. Halimbawa, binanggit niya si Congressman Eric Yap. Opo. Nakita niya siya nagdala ng pera ron Opo, oho. Tinawag ba si Eric Yap? Hindi. Hindi tinawag eh. Hindi, katulad na lang dito kay Martin Romualdez. Yan, katulad yung picture na yan. Romualdez Saldico, nasa likod ng paninira kay Orly Gutesa. Hindi galing sa akin yan. Dito galing yan kay ang balita ngayon. Katulad lang nito. Tinuro niya tong dalawang kumag na yan. Pinatawag ba? Si Eric, yung siya, pinatawag ba? Hindi. Tapos anong ginagawa kay Orly Gutesa ngayon? Sinisiraan nila para pagmukhaing masama at hindi ka panipaniwala si Orly Gutesa. Eto na lang napaka-basic na lang. Magano na lang tayo. Halimbawa, kung binabayaran talaga ni Senator Marcoleta at Congressman Mike Defensor etong si Orly Gutesa. Putang na. Kada nito dapat unang-una, hindi to magpapakita ng mukha niya. Tsaka isipin nyo, noon 2 bilyonaryo yung kinalaban niya. Ano ba siya? Marine lang. Hindi ko nilalang ang ibig ko sabihin dito, Marine lang siya. Magkano lang naman sahod ng Marine? Halimbawa, bayaran siya ni Marcoleta ng 10 milyon. Puta na, kayang-kayang tumbasan ni Martin Romualdez at ni Saldico yun. Bilyonaryo itong dalawang to. Ano ba si Senator Marcoleta? Bilyonaryo ba? Diba? Tsaka hindi gawain ng isang Marine yun. Depende na lang yung isang Marine na gagamitin laban kay Orly Gutesa. Abangan natin yun Yung Marine na gagamitin laban kay Orly Gutesa para pagmukain itong sinungaling. Ngayon pa lang, ako na mismo naglabas. Bahala na si Batman kung may gumaguman sa akin. Kung ipabeng-beng ako. Beng-bang na lang, wag ng beng-beng. Mas masarap pa. Oo.
Kung ipabembang ako, wala akong pakialam. Basta yun, sinasabi ko na may isang marine na gagamitin na dating kasamahan ni Orly Gutesa or dating masasabing kilala ni Orly Gutesa, gagamitin para palabasing fake news si Orly Gutesa. Abangan nyo yan, ha? So halimbawa lang naman yan na bakit itong dalawa na tinuro ni Orly Gutesa hindi pinapatawag sa Senado? Bakit kaya? Hindi ba pinakamaganda ron tatawagin mo para kung gusto mong baliwalain, i-discredit si Gutesa, paharapin mo si Eric Yap, siya mismo magsasabing hindi po totoo yan. O iharap mo. Tinawag niya rin yung, sabi niya, yung nagbibilang at tumatanggap ng pera sa bahay ni Saldico, dyan sa Valle Verde, ay isang taong nangangalang John Paul Estrada. Opo. Tama ba, Estrada? Tama po, opo. At saka Mark Texay. Oho. Bakit hindi mo ipatawag yun? Tama. Asan na ba yun? Ang tanong, asan na yun? Napunta tayo doon sa pirma ng abogadang nagnotaryo. Samantalang yung malalaking tao na mag-uugnay kung totoo o hindi. Diversional tactic yung nga natin mababalasa kung totoo nga sinasabi ni Gutesa. Ipatawag mo. Nga yung ginagawa nila ngayon, diversional tactic. Yung mga dapat ipatawag, hindi pinapatawag. Tapos nakatuon sila doon sa notaryo daw ng isang abogado na peki daw. Samantalang tugma naman daw, sabi ni Congressman Mike Defensor, kung ano daw yung pirma ng abogado, yun naman daw yung nasa notaryo ni Orly Gutesa. Tsaka hindi naman na yun ang punto doon Ang punto doon, ipatawag mo kung sino yung mga sinabi ng witness. Diba? Ganun kasimple. Nangyayari ngayon, putang ina. Ilap na ilap Etong si Ping Lacson, talagang napag-aalataan na natatakot si Ping Lacson na ayun to ha, galing ito sa bibig ni Senator Marcoleta sa isang interview na natatakot ka na mabanggit at lumitaw ulit ang pangalan ni Martin Romualdez. Ayun yan kay Senator Marcoleta. Nandiyan sa upload ko yan. Panoorin mo na lang. Ayaw nila ngayon. Takot na takot sila ngayon. Naipatawag silang lahat. Bakit? Credible yung tao Yun pala. Totoo. Yun ang sagot mo sa tanong mo. Opo. Credible kaya pinipilit nila. Ngayon. Pinipilit nilang gibain talagang si Gutesa, ito yung Ito pa isang video yan. Marami yan dito. Marami tayong video yan. Panoorin natin. Putang na hinuha. Naku, yan anya, 30 minuto bago yung aming pagdinig. Dumaan sa opisina ni Senador Marcoleta, kitang-kita namin sa CCTV. Parang napakalaki yan yung parang ang dating. Naku, tinuruan yan. Kaya, parang ganun po ang gustong ipinta sa isip ng tao ganun nga ang kanilang patakaran Oho. Para bang kasalanan ba? Krimen ba? Na yung tao ay pumunta sa opisina ng senador. May usapan nga kami. Di ba? Nauna ko nang sinabi yun at pinahayag na. So ibig sabihin din pala, krimen din pala yung babaeng pumunta sa opisina ni Erwin Tulfo para tignan kung may baha daw sa terrace. Ganun ba yon? Ganun pala ka? Okay. Sabi ko, sige, hindi kita kilala. Ngunit kung talagang tama yung sinasabi mo dito sa salaysay mong ito, una, panotaryo mo. Sana para ganap kong mapaniwala na talagang yun ay sarili ko lang naman dyan. Opo. Kesa naman sa parang wala man lang notaryo. Alam mo naman sa natin. Abogado sa practice po yan. Notaryado yan. At least, yung draft mo ay na-convert into a public document. Opo, may kumpiyansa. Ngayon, kung halimbawa mapatunayan nila na hindi nga siya nakapirma, anong magiging problema doon? Kung halimbawa hindi siya, pero meron kang pinapirma, ang problema ninyong dalawa, yung pumirma at saka yung nagpapirma. Tama. Hindi ba? Pero yung kanyang testimony, hindi nawawala ng bisa yun. Sapagkat humarap ka Opo. Nanumpa ka din sa kanila Yan ang usapan dyan. So yun, napakaliwanag nito na yung mga, sa totoosin may isa pang video rito. Ewan ko lang hindi ko sure. Kung eto bang, eto ay kung kasamahan ba to ng kung kasamahan ba to sa mga binabayarang mga vlogger. Hindi ko sure Pero yung niya kasi dito ay parang pinapalabas niya na etong si Orly Gutesa ay isang peke or sinungaling. So panoorin natin. Ba talaga si Orly Gutesa? At bakit matapos siyang ipresenta parang bilang most credible ba to? witness ni Senator Rodante Marcoleta ay bigla na lamang siyang naglaho
hindi na humarap, hindi na sumagot, at ngayon, Ay, hindi pala siya AI. Akala ko AI. Okay. Hindi na daw. Naglaho daw. Hindi na sumagot. kinikilala na ng korte na ang kanyang sinumpaang salaysay ay peke. Anong kinikilala ng korte? Meron ganon? Oh. Fake news! Fake news! Kinikilala daw ng korte na fake daw yung kanyang salaysay. Okay? Pero at isa pang fake news niya, hindi na daw nagpapakita si Orly Gutesa. Utang ina, bago sana kayo naglabas ng ganitong mga video, inalam nyo muna sana kung meron bang Senate hearing, kung meron bang Blue Ribbon Committee, at kung pinapatawag ba ni Ping Lacson etong si Orly Gutesa. Yun dapat ang unang alamin nyo dyan. Yan ang mahirap sa inyo eh. Naka-Amerikana ka pa pero mukha kang tanga. Hindi pala mukhang tanga, talagang tanga ka. Ito ang tanong Oh. na gumugulo sa isipan ng publiko. Oh, di nga. Ayon sa dokumentong inilabas ng Manila Regional Trial Court Oh. na tukoy ng National Bureau of Investigation Oh. na ang notarized affidavit ni Gutesa Oh. ay may peking lagda. Oh, kasalanan niya ba yon? Nilagdaan ng attorney yun. Siya ba naglagda doon? Hindi. Oh. Ni Atty. Petty Rose Espera, Oh. isang abogadong itinanggi Ah. ang anumang ugnayan sa kanya. Sa madaling salita, ang Itinanggi? Paano itinanggi? Wala naman ako nabalitaan ganun. Ewan ko lang ha, pero wala akong nabalitaan ganun. ebidensyang ginamit sa loob mismo ng Senado ay huwad, peke, at nilikha upang manlinlang. Ngunit bago natin kalimutan, sino nga ba si Orly Gutesa? Oh, sino si Orly Siya ay Gutesa? dating Marine at Alam namin. nagsilbing security detail sa iba't ibang opisyal ng pamahalaan. Oh. Kay Customs Commissioner Nicanor Faeldon Ah. noong 2016, Oh. kay PCOO Secretary Martin Andanar Ah. noong 2018, Ah, kay tapos? Bucor Chief General Bantag Ah. noong 2020. Sino Sa pa? Office of the Vice President Office of Sara the Vice Duterte President. noong 2022. Sino pa? At kamakailan kay Congressman Saldico Ah. noong 2024. Oh, sino pa? Sa maikling salita, O ba't wala si Martin Romualdez? Ba't wala? Tsaka ang tanong, kailan po ang libing? Kuya, kailan po libing nyo? Kahit pa paano man lang, syempre, kapwa Pilipino, makapag-ambag man lang sana tayo, kahit 3 latang tinapay, di ba? Kahit mga 3 latang tinapay, tsaka siguro mga 1 balde na kape, kasyang-kasya na yun hanggang 48 days mo. Kasi maraming namamatay sa maling akala mo ba? Ay, nako. So, alam na nating fake news yun, ba't pa natin papanoorin? So, dito nga tayo. Ayan na nga. Eto ngang si Orly Gutesa, kaya pilit tong pinapalutang ngayon. Unang-una, dalawa yan. Dalawang plano kasi dyan. Ang unang plano, palabasin na sinungaling si Orly Gutesa. 3 plano pala to. Unang plano, palabasin na sinungaling si Orly Gutesa. Pangalawang plano ay palabasin na etong si Orly Gutesa ay binabayaran lamang ni Mike Defensor at ni Senator Rodante Marcoleta. No, ayun yung pangalawa. At pangatlo, palabasin na hindi siya sumisipot sa mga patawag sa Senado na kahit wala naman nangyayaring ganun. Una-una, walang Blue Ribbon Committee. Saan siya pupunta? At ang pinakahuling plano nila talaga is malaman kung saan lokasyon ni Marine Orly Ortega. Orly Ortega tuloy. Naalala ko si Bakla Naalala siguro ako ni Bakla na ba't biglang pumasok yung baklang yon? Yung mabalbas na congressman. Naalala biglang pumasok sa utak ko. Oo. So ang pinakahuling plano, gusto nilang palabasin. Gusto nilang makita, gusto nilang malaman kung nasaan si Orly Gutesa. At alam nyo na kung bakit yun.
kung bakit gusto nilang malaman kung saan ang lokasyon yan. Excuse me. Kasi nga gusto nilang patahimikin na si Orly Gutesa. Or pwedeng tapatan nila ng bayad. Or pwede nilang bayaran. Dalawa lang yan. Babayaran nila si Orly Gutesa para manahimik, para hindi dugtungan yung kanyang salaysay na sinabi niya nung nakaraan doon sa Senate hearing. Or pangalawa ay pwedeng patahimikin or ipapatay na lang etong si Orly Gutesa, kaya gustong-gusto rin nilang lumutang ito. Tingnan nyo. Lahat, hindi nyo napapansin, lahat ng interview kay Senator, hindi naman totaling lahat, pero halos napansin ko, halos lahat ng interview kay Congressman Mike Defensor at kay Senador Marcoleta, tinatanong lagi nila kung nasaan si Orly Gutesa. So doon pa lang nagtataka ako bakit iisa lang ang katanungan na pinakakatanungan ng mga bayarang media. Hindi na ako magbabanggit, kilala nyo naman kung sino yung mga bayarang media dyan. Nagtataka ako na bakit kaya puro asan na ho ba si Orly Gutesa? Kahit man lang daw clue. Una, sino ba naman tangang media na tatanungin mo kung nasan yung tao at gusto mong malaman at gusto mong i-ere, malaman ng taong bayan kung nasan yung tao, alam mo namang bigatin at mga makapangyarihan yung mga binangganon. At hindi naman yun wanted na para saliksikin nyo kung nasaan yung taong yun. Paalala po, siya po ay witness laban sa mga taong nagnakaw ng pera ng taong bayan. Hindi po siya wanted at hindi po siya kriminal na para kailangan malaman kung nasan siya. Kailangan tugisin kung nasan siya. Hindi ho kriminal yung taong yan. Witness po siya ha. Dapat nga po pasalamatan natin yung taong yan dahil at talagang may tuturing nating bayani dahil biruin nyo. Wala naman siya mapapala dyan sa kay Martin Romualdez at Saldico. Bakit ikakayaman niya ba? Ikakabilyonaryo niya? Sa kanya ba malilipat ang kayamanan ni Romualdez at ni Saldico? Pag tinuro niya, anong mapapala niya kung halimbawang sinisiraan niya lamang si Romualdez at Saldico? Una-una, sira na yung dalawang yan. Anong mapapala? Walang mapapala yan si Orly Gutesa. Kaya nga yung sinasabi ko nga sa inyo, sa mga susunod na araw, ang isa pang plano is makahanap ng isang marine, retired marine or on para palabasing mas sinungaling si Orly Gutesa. Yung pinaplano ngayon. So abangan natin yan, ha? Sa mga sana mai-share nyo tong video na to para malaman ng iba pa nating mga kababayan, para kapag sa oras na ginawa nila yon, alam na this. So, dalawa nga yan naghahanap sila ng pangtapat kay Orly Gutesa na para sabihing sinungaling ito at malaman kung nasan ang lokasyon ni Orly Gutesa para patayin itong si Marine Orly Gutesa. Sana wag naman sana mangyari. Hindi ko alam kung sino yung gustong magpapatay kay Orly Gutesa, pero alam na this. Diba? So yun mga banateros, mga kabiyaya. Excuse me po. Ano pong may kukomento nyo dito sa itong mga pinanood natin na paninira laban kay Orly Gutesa, kay Mike Defensor at etong kay Senator Marcoleta? Ano pong may kukomento nyo rito at ano rin po ba ang tingin nyo, bakit pilit na hinahanap ang lokasyon ni Orly Gutesa? So i-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, huwag nyo na rin kalimutan na i-like and share itong video na to para mapanood pa ng iba pa nating mga kababayan. Pakidamay na rin po mga kabatid at kaibigan ko sa Banateros Brothers at sa ibang mga vlogger pa na sila Banat Mike, Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, paring RJ in Sir Jack. At syempre, yan, shoutout dyan sa mga tropa pits natin, ng mga DDS vlogger at sila PH Update and Don Mar TV. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.